So guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share, at ilagay natin sa playlist. Yan. So, sa spiritual light and random topics in life. So, maganda pa si ate. Yun lang din masasabi ko na kung kailangan natin ng pera, ang buhay, kailangan din ng pera. Oo, para makakain, magkaano, pero ngayon, marami kasing competition, madami ng tao. So, ang ginawa ng gobyerno natin, parang marami na mag-OFW dito sa Pilipinas, magtaas ng standard para makakain ka lang talaga sa sahod dito at upa. Din ang iba, nag-iipon ng matagal na panahon, nagtatrabaho para maka-abroad sa ibang bansa. Ang ibang bansa, parang dollar sign na siya eh. Doon na, pupunta ka na doon para kumita ang pera. Yung kinita nilang pera, ipupunta lang dito sa Pilipinas, papadala sa pamilya din. Kung hindi din, kung walang financial education, walang pag-aaral sa pera, kung hindi ininegosyo yung pera, or hindi mag-aaral sa kalusugan, maubos lang yung pera mo sa sakit, o maubos-ubos mo lang bili-bili sa mga mall, grocery. Kung hindi mo i-business yan, di wala kang simula. O magkasakit yun lang din, or nanakawan, or masusunog mga iba kasi mababaha eh. Depende lang yun sa lugar din eh. Then yun, maingay ang ibon sa taas. Yun lang din na kung hindi natin to isipin ang pera mo ngayon, puro ko lang gasto doon, gala-gala doon. Yun talaga, kailangan talaga is may mga rack eh. Kasi tinitignan ko sa mall kahapon, bakit malinis ang mall? Kasi may mga rack eh, may mga lagayan sila doon sa mga gamit. Yun na chinecheck ko na may mga center island sila, may mga bawat mall talaga, bawat tindahan, may mga rack talaga sila. Yun na pag tingin mo doon sa mall, nagbibili ka, ang gandang-ganda, ang linis, ang lamig-lamig. Then papunta mo sa bahay, wala kang lagayan, di saan-saan mo nilalagay yung gamit mo. Na binili mo yan, na may mga rack yan, lagayan, naka-arrange yan. Ang mga gamit doon na binibili mo, mga grocery, mga gamit doon sa mall, kasi malinis doon sa mall, malamig, may aircon, air conditioner, at saka may ilaw doon na maganda talaga, peace of mind. Pero dito sa bahay, bakit magulo, makalat? Kasi wala kasi eh, walang arrangement, walang rack. Kailangan talaga ng investment ng rack, lagayan, mga boxes, mga toolbox, may mga pagtataniman, magagawa siguro ng community na nandun na lahat as semi-mall na hindi na mainit. Para itong mga summer, sobrang init talaga ng araw, di ka na makaisip. Di ko talaga ako makaisip sa sobrang init talaga. Parang nababalay na ako mga ilang araw ilang linggo eh. Sobrang init talaga, parang pumunta na sa utak mo yung sobrang init. Talagang matindi ang init. Yan ang nakarang araw nagpapasyal-pasyal din ako. Na-check ko talaga sa mall na basta malinis, naka-arrange, may mga lagayan, malamig ang lugar. Yun ang maganda doon sa mall. Business yun, na malinis ang lugar. Siyempre, mga needs mo. Sa bahay din, parang siguro sa bahay, maganda din na semi-mall ang bahay mo. O may mga solar panel ka doon, malamig, may mga rack, tamang arrangement ang mga lugar. At may tindahan ka, parang mall na rin ang bahay mo. Doon ka na rin matutulog, doon ka magbabantay sa tinda mo. O yun din, may mga tahian, mga shop, or kahit anong skill. May mga vulcanizing kit, o mga pahanginan, di ba? So, kita ka na talaga. Kung nandun lahat, may isang community na kasama mo, mga kapamilya lang, kamag-anak na kasama mo, hindi na sila humingi sa iyo ng pera. Sila na kumikita ng pera nila kasi may pagkakitaan sila, doon sila natulog. Kung kailangan ng pagkain, doon na. Kung kailangan ng maglalakad, hindi na kailangan magpunta sa mall. Kung gusto mag-exercise doon, mag-sports, may area na. Yun lang sa imagination ko, baka sa future. Yun talaga na kailangan din ng lugar na yun na stable, may mga kasamang pagkatiwalaan na tao. Kasi kung di tayo magsulong-tulong-tulong sa panahon ngayon, sino pa magtutulungan to serve in one another? May simbahan din doon. So parang sa community na imagination ko, parang may simbahan na pwede magsimba, may sports area, may resort area, may business area. Doon na din ang bahay mo. Yun, yung mga para siyang merkado or mall na hilera ng mga stall ba.
Stall, STALL. May mga konting tindahan doon na nakahilera na, may parking area. Di din sila malamigan doon, may bahay din doon, may CR, may tulugan at may kusina makaluto. So siyempre, in our dream, malaki-laki din gastos yun. Pero okay lang yan, basta siguro magtulong-tulong lang talaga. Kung sabi pa sa Bible, ang yung malaking pera tutulungan sa mga mahihirap. Siguro hindi naman yung mahihirap talagang masama ang ginagawa. Siguro yung kapwa sa simbahan mo, siguro na willing talagang maghanap buhay, pautangan, na willing maghanap buhay, na kumita ng pera para i-prove. Saan ba yung kita na yan? Para sa pamilya din, sa anak, asawa nila. O may mga services ba, mga serbisyo, o may mga pagtatanim doon, may mga hanap ng mga transport, kung may mga pangangailangan doon, mga business, i-deliver doon, may pagkakitaan. So mas masaya ang buhay na may pagkakitaan, lalo nang may mga mababait at matitinong kasama mo sa simbahan. Yun siguro maganda, na kung milyonaryo ka or maraming pera, yun ang tutulungan mo, na hindi sa balato, sa pera. Bibigyan ng hanap buhay, na kumita din sila. Yung hindi sila mo bibigyan ng isda, turuan mo rin sila paano mangisda ng pera. Hindi mo sila bibigyan ng pera. Maganda yung paano din sila kumita ng pera. At least yung kasama nila, pagkakatiwalaan din nila, magtulong-tulong. Yun naman siguro ang sabi sa Bible, na love and serve one another. At least kung doon magsisimba, magsiserve doon, nandoon lahat. Siguro mga kamag-anak, kapamilya, siguro mga kasama mo, siguro may possibility na mag-succeed. Dito tayo sa mundo, nabuhay tayo, sisipag din tayo maghanap buhay. Kung wala din tayong hanap buhay dito sa mundo, kung ikaw lang magsusolo mo, solo flight ka lang, ay dito ka lang sa empleyado, alipin ka lang, pahirapan ka sa boss mo doon, mga katrabaho mo. Yun, magiinuman din sila, mag-aalak-alak, minsan magdodroga doon, mag-check sila doon, kasi mga bad influence ang kasama mo hindi rin kasama sa Bible. Wala sila sa Bible, di seryoso, gusto nila sa labas doon mga gandang chicks. Kung gano'n na mga kasama mo, matintal ka talaga na makagawa ng masama talaga, magkakabitan na doon. Walang gabay doon sa guide nila. Kung magkasakit sila, saan sila pagkuha ng mga AIDS na yan, gonorrhea, STD. Nandun yan sa mga unbeliever na hindi matitino ba, hindi religious, in short, mga pasaway, hindi sumusunod sa Bible. Sino-sino lang tinitikman nila doon din wala silang Bible doon. Sabihan mo yung mga ganun, hindi kaya maniniwala. Pero pagdating ng panahon, ang ending na yan, pag magtanda na yan o magkasakit, dalawa lang, mamatayan o tumatanda na walang pera or walang negosyo, or kawawa, matanda na magkasakit, walang pera. Pero kung kahit may parami kang pera, para ka na rin pulubi kung magkasakit ka na. Wala na, hindi ka na makatrabaho ng maayos. Yun na din, na maganda talaga magsama-sama, na kung ang mabuting tao magsasama sa masamang tao, maging masamang tao ka rin. Pero kung ang mga maliliit na mabubuting tao, kung magsama-sama yan, maging malakas yung grupo. Ba't sa ibang religious nga sa iglesia nga INC, ang lakas-lakas nga nila kasi mga kapatiran nila, yun din ang nagtutulong-tulong. Tayo sa totoo na nga, tayo din nag-away-away pa, hindi pagkakatiwalaan. Yun lang din na mahirap paghanap ng quality na tao. Pero sino bang hindi maging mabait ngayon at maging matino sa sobrang hirap ng buhay ng sa tao ngayon? O baka yung kahirapan gawa-gawa na siguro natin, or mahirap naman talaga na kumita at magbili ng pagkain. Pahirapan talaga lahat. Pero mahirap yung ang kasama mo hindi rin pareha sa belief mo. Doon masaya doon sila sa pistahan, galagala doon, lakan doon. Pagkatapos ng ilang taon na yung ginagawa nila, magkasakit talaga yan sila. Hindi yan tsambahan or prediction na nag-wish ako doon na binarang ko sila nagkasakit. Hindi, sila ang gumagawa sa sarili nilang sakit. Hindi kasi nila alam yung ginagawa nila. Genius yan, mataas ang pride na yan. Pero pag magkasakit na yan, parang santos na yan, paawawa na yan, parang hindi na makabasag ng baso yan. Sobrang bait. Gusto ba natin na bago tayo maging mabait, dadaan mo muna tayo sa matinding pasaway, matinding problema para maging mabait na tao?
magtulong-tulong, magsama-sama. Ayo, anong sabi sa Bible? Siguro kung ikaw lang nag-iisa, maglalamig ka talaga at lalo kang mawawala. Yun ang maging masamang tao na. Mamili ka lang, a good person, makurap siya kung magsasama sa mga bad na mga tao. Mag-a-addict doon, nag-aalakan doon, sisigarilyo, nagsasabu doon, nagko-cocaine, nag-check sila doon, kabitan. Yun ang kasiyahan sa common, more common na tao. Tayo mga nasa Bible, special tayo, mga believer, mga ano tayo, mga special, mga mababait, pero hindi tayo gusto na maging gagaya sa kanila. Wala kasing ganun kasi walang leader at walang community at walang gabay na gagabay sa kanila. Yun lang din na refine to parang kung sa flower pa sa harina, sinasala tayo sa sitwasyon, sa kahirapan sa buhay na ito, sinasala tayo paano kumita ng pera, paano i-handle yung kalusugan mo, paano i-handle yung pamilya mo, paano mo i-handle yung buhay mo. Ano yan, training ground na to na meron talagang kahirapan talagang buhay. Pero pag mahirap na nga ang buhay, kung mali-mali ang decision mo, kung hindi natin binabase sa Bible, gumaya ka rin sa mga unbeliever na masamang bisyo ang ginagawa nila, di ka talaga ma-expect na gumanda ang buhay mo. Magsakit, HIV, gonorrhea, sakit yun. Gonorrhea, may mga nana, mga kuto doon, maraming mga matinding sakit. Nandun yan sa mga pasaway na tao, mga palabisyo, nag-aalakan doon, nagsisigarilyo, magdidisco doon. Kahit sinong lalaki, kakabitan doon. Yun mga bad company ang tawag doon, mga masamang kasama. Then di mag-aaral sa Bible kasi ang religion daw, simbahan boring daw, gusto nila mangloko doon, mang-scam, daya doon, parang gusto nilang ganon sila masaya sila sa ganon. Kung mabait sila, mabait ka, iiwasan ka nila kasi parang si pastor raw to yan lang din ngayon na gusto. Tignan mo sa mga pista sa mga mundo ngayon, ang dami talagang masama yung mga pista doon, ang dami-dami doon, mga addict doon, mga inuman, kung sobrang piko ng tao, magbabarilan doon, magsasat. May iba nga sa balita nga na yung teacher niya, nakainom niya, yung estudyante niya, pinatay yung teacher niya. May iba din na nagiinuman doon, nagbibidyoke, nagiinuman sila lang doon nagkaraoke alas 12, ni-rape niya yung kakantahan niya, yung barkada niya. Yun ang nangyari ngayon, na yung kasama mong masama ang ginagawa, din yun ang kasama mo din mabuti ka, madamay ka talaga sa sitwasyon kasi masama yung mga ugali ng kasama mo, hindi sila nasa Bible. Bihira na lang yun ngayon na mga ganun. So sa bilyon-bilyon na tao, 100,000 lang maligtas. Biro mo gaano kaliit lang. Sa 10 billion na tao sa buong mundo, so ilang porsyento lang yun? 0.0001. Tingnan mo, gaano kaliit. Buhangin, imagine mo, isang bahay, buhangin lang ang maligtas. Ganun lang ka porsyento ang maligtas na tao ayon sa Bible. Tignan mo sa old na yun, nakasulat doon, kahit sa new, check mo lahat, 130,000 lang. Ganon kahirap, ganon ka, sobrang exam tong buhay para tong examination life, ang pinakamatinding exam, hindi sa school, sa trabaho, yung buhay mismo, kung paano ka magdesisyon, anong pipiliin mo, anong mong gagawin mo, parang sa painting, paano mo iguguhit ang isang larawan, piece by piece yan, may mga plano yan, paano mo iporma, anong kulay, gaano kalaki, anong itsura, anong forma, technique yan, na ganun, parang drawing na canvas, isipin mo kung ano bang ipoporma mo, anong meaning, ganun din ang buhay, parang yung sa drawing na papel na isusulat mo, or yung painting na mga coloring, ganun kung magkamali-mali sa decision, mali lang mga gawa mo, kasakit doon, nagbibisyo doon, wala na, magkarungrong doon, walang pera, mahirap ang sitwasyon. Kung mag-business ka, matindi ang competition, mahirap ang kumita din ang pangangailangan mo, nangakatok kada kinsina, si Judith, si utang doon na, andun madami na na kung hindi mo ma-manage to ng maayos, napakahirap, makagulong.
Yun lang din sa lifestyle kasi yan eh. Baka so, isip ko sa lifestyle talaga yan. Na wala silang pera pagkatapos ng birthday, may pang Pasko sila doon, pang New Year, pero pagkatapos ng New Year, marami yung karne, nagrabing handa ng karne, kainan doon. Alam mo lang, maraming common na tao ngayon eh, alak lang eh. Sigarilyo lang din, araw-araw na natural habit nila eh. Iba nagdodroga doon, yun lang, parang business na sa iba eh. Yun lang din na naging, yun ang most common ng mga tao ngayon. Bihira na lang yung mga babait na religious ngayon. Kahit religious, may kasala pa nga eh. Wala talagang perfect. Dami talagang nasablay dyan. Kung isipin mo talagang, kung hindi talaga tayo, dito ako, nagsasabi lang ako, naggagabay lang o nagga-guide lang. Pero hindi naman natin sinasabing perfect tayo. Pero at least ginawa natin na, sinipag natin na maging mabait at sumunod sa Bible. Yun naman talaga ang goal eh. Ano pa na mag-party-party ka dito sa mundo, mag-inuman ka, mag-happy-happy ka doon din. Ang kaluluwa mo, pag biglang namatay, hindi mo na sunod ang Bible, disgrasya na. Yun lang din na napakahirap. Napakahirap din ang napakahirap maging magsarili, pero kailangan mo talagang sumabay sa mundo. Pero kung may pera ka din, sumabay ka rin sa mga unbeliever, pareha ka na sa kanila. Siguro yun na punishment ko rin dati noon 2013. Yun lang din na pag may pera ka, maging matalino ka talaga. Hindi pwede na basta okay naman yung maawain ka, pero mas maawa ka sa kapwa believer mo. O yun lang din na sama-sama as teamwork. O kasi anin mo ba papatayin mong kapwa tao mo? Pera na yun, pera is pera lang yan. Pero ang buhay ng tao, hindi na mababalik yan, hindi na magre-repeat yan. Okay lang kung may technology na namatay, pinatay, nabuhay ulit, o ilang oras o ilang araw. Kung may ganong technology, kung mayroong ganong technology, napakamahal yun, o pipigilan siguro yun nila yun, kung sana meron. Ewan ko lang, parang science fiction lang yun eh. Dati sa 1800s, mga 2000 years ago, yung pagpunta sa buwan imposible daw. Pero ngayon, yung pagpunta ng buwan ngayon sa ibang planeta, posible na sa Mars at saka sa Moon. Pero sa stars, posible pa yon sa ngayon. Siguro sa future time, baka posible siguro. Di natin masasabi kung anong technology, anong available resources sa panahon na yon o sa ngayon. O siguro, tapos ng mundo, magtatagal pa ito. Hindi natin masasabi kung ano talaga ang pwede mangyayari. There's pwede mangyayari sa buhay. Magpabaha, maglilindol, maraming gera o ano ba ang sitwasyon dito. Pero ang gera talaga natin na araw-araw sa buhay, paano tayo makakain araw-araw? Paano kumita at paano hindi magkasakit? Kasi ano ba yung maraming pera, successful ka din, bigla ka lang na heart attack doon. Di mo ma-enjoy yung pinaghirapan mong pera, di mo ma-enjoy natin. Kung pupunta ka sa doktor, di mo rin masisi si doktor. Di mo rin ma-blame sila na buhayin mo lahat. Bibigyan kita ng ilang milyon dyan. Di mo mamabuhay, di mo madidikta ang doktor na ganun ang gagawin. Kung mamamatay ka na talaga, kung worse na ang sitwasyon mo, doon pa ipupunta mo sa doktor, huli na yon, late na. Di na yun lang din na gusto naman natin magtipid, kumita ng maraming pera at maraming kasama, pero mali ang kasama mo at di ayon sa Bible. Bakit maraming religion ngayon? Sabi natin na mas mabait pala yung ibang religion. So patunayan natin na sa totoong religion, pakita natin na totoong tao rin tayo. O, di ba? Hindi tayo basta simba-simba lang. Pakita natin na yung sinisimba natin, yun ang buhay talaga natin. Yung ginagawa mong lifestyle talaga. Yun, ikaw yun talaga. Hindi yung pakitang tao lang. Pakita ko talaga na kung ano tayo sinabi natin, yun talaga tayo. As genuine ba? Real. O, mayroon nga sa internet, real player. Totoong player. Totoong tao talaga. Totoong buhay. Hindi yung basta just live by pretending lang. Siguro magaganda naman yung ibang tao, marami pera sila, pero pag mali yung ginagawa nila, para silang bulag eh. Hindi nila makikita anong pwedeng ending na mangyayari. Minsan nabubulag sa mundo or sa mga desire mo, or kung hindi tayo magsisimba, hindi siya bibigyan ng vision ba o pananaw, ano kaya pwede mangyari nito, ano kung itong gagawin ko. Siguro itong ginawa ko is for influence to eh, good influence to eh. Kung magpadala ka rin sa stress sa buhay, madidepress. Yung iba, maraming nagpakamatay kasi di na nila kayang buhay.
So, hindi na sila, malungkot na daw sila. Baka siguro sa other side, sa buhay, meron naman talaga solusyon ang lahat. Di mo lang lahat masabay-sabay. Ang iba nahirapan na, si Jante pa lang. May iba na walang pera, gulo ang pamilya. Or, yun lang din na marami talaga hindi masaya ngayon. Maraming nasi-stress, maraming nadidepress. Sino pa bang magtutulungan? Di tayo-tayo lang, di ba? Sa simbahan, tayo-tayo lang naman ang magtutulungan. Di naman tayo kailangan mag-away-away na nandun tayo kasi para maligtas. Para magsimba, di ba? Maggawa ng kabutihan sa kapwa. Yung mga apostol doon, noon, pinatay sila. Hindi sila gumagawa ng kasamaan hanggang kamatayan nila. Sila ang pinatay pero hindi sila pumatay ng tao. Siguro, bali, good example sa Bible at religion o spiritual, being a good example. Pero at least na habang buhay tayo dito sa mundo, tumulong tayo sa kapwa. Yun lang din na talagang palaisipan talaga. Marami talagang taong na-depress, na-stress, pero about sa mga social media, sa TV, marami talagang influence sa TV din. Mga artista. So ako, wala akong mga pinanood na mga pelikula dyan, mga series, wala. Gusto ko real life talaga, yung totoong buhay talaga. Kasi parang go beyond border yung outside ba think out of the box. Mag-isip ka hindi lang nasa box lang yung isip mo. Isipin mo rin sa labas na iba-ibang kanto. Hindi yung one-sided lang. Doon lang ako sa mundo, dito ka rin sa religious. Titignan mo, ibabalansi lahat ang sitwasyon. Ano talagang dapat gagawin para rin siyang puzzle kailangan mo talagang isipin bawat galaw, anong resulta nito, bawat action, yung parang Rubik's Cube, mga kulay-kulay. Kaya kung wala tayo sa plano sa buhay, kung sa school, kung titignan mo rin ang school at work, makakain ka lang talaga, makakain ka lang at makabayad sa upa. Pero about sa mga love life, mga problema mo sa sakit, hindi siya solusyon. Or pang business mo, hindi kaya yaman sa school, pero hindi naman siya masama. As in basic lang siya, foundation lang siya. Ang totoong buhay talaga as madandoon sa labas. Paano ka kakain araw-araw, paano ka kumita, hindi ka makasakit, paano makahanap ang kasama mo, the right one mo. Para sa'yo, it's a challenge. Hindi lahat na nakikita mo mababait doon, magaganda, maraming pera is magandang tao na yun, hindi. Talagang naka-identity din yan sa pag-isip sa tao. Spiritual, yung paano ka mag-isip, anong ayon sa Bible. Kung ang tao walang Bible yan, bahira lang. Bible nila, alak doon Red Horse, Tanduay, Gin, Libra, yun naman talagang common Pang mga alak yan, daming alak Pero, yun sa akin, hindi ako ganun. Based talaga sa Bible talaga ako lahat. Old on new or kahit ano. Basta nasa Bible talaga. Ina-apply, kina-connect yung old at saka new. Connection Yun lang din na ang tao talaga ngayon, kung hindi talaga tayo matalino sa araw na to, mga panahon na ito. Marami talagang madidisip, maraming mawawala sa buhay. O, kung hindi mo talaga maintindihan ang buhay, kung malungkot ka, huwag ka masyado malungkot kasi marami pang mangyayari. Kung sobra ka rin proud sa sarili mo, titignan mo na life is unstable, pwede pa ang buhay pabago-bago. Yun lang din naintindihan ko na hindi man sigurado ang buhay pero maganda. So like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all, thank you po. So be ready, thank you po.